misunderstanding namin ni Chamami. Pero kami misunderstanding. So, sabi niya sa akin ay welcome back Matinga family dito sa ating bayan. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Parang aasin. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Kumusta po kayong lahat? Nandito po tayo, umuulan. Grabe ang pag-ulan dito po mga kababayan ko. Pero wala makakapigil sa atin dahil for today's video ay maghahanda tayo sa pagdating nila Chamami. Siyempre sa pagdating nila Chamami, dito po sila titira muna. Ganun po. So after po magandang araw po muna mga amigo. Ako bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Pasko agad. Ayos na yung bahay ni Chamami City. Nakita niyo naman, may mga pahala-halaman pa siya. May paganyan-ganyan. Napalitan na yung mga salamin na ubod ng pangit before. Ngayon, ayun, maganda na yung kanyang salamin. At ayos na ang kanyang bahay. So, kausap ko nga si Chamami. Very excited siya sa pagpunta dito sa Pilipinas. Sabi niya sa akin, kwentuhan ko kayo ng isang maiksing kwento. Sabi ni Chamami, bakit ba nakita ko yung video? Ako, ay na naman si Chamami. Kwento ko muna sa inyo mga kababayan ko ang mga pangyayari. Sige, teka lang. So, kausap ko pa mga amigo si Chamami kahapon hanggang kanina. At meron po siyang sinasabi sa akin. Sabing ganun ganito, may point naman siya. Sabi niya, Ruel, di ba sabi mo wag sasabihin na pupunta kami sa Pilipinas? Yun, meron na misunderstanding namin ni Chamami. Pero kami misunderstanding. So, sabi niya sa akin ay ayan Chamami, kailangan ko ikwento to. Esto video, makinig ka. Chamami, esto video para decir todos cosas tú sabe, después yo no sabe. Yo sabi, tu sabi. Ewan ko basta, misunderstanding. No, meron tayong hindi pagkakaunawaan. So, nag-message sa akin, hindi ko alam kung parang Spanish yung hindi pagkakaunawaan Chamami, esto video, decir, to decir cosas, yo no puede hablar, tu ba sa biniraki de Pilipinas. Pero, yo decir, todo Filipinos, todo gentes, tú vas a venir aquí. Pero cuando tú estás en Guinea, ahora tú estás en Guinea, yo decir todo gente, tú vas a venir aquí de Pilipinas. Pero cuando tú estás en Guinea, yo decir no hay que hablar con otras personas, tú vas a venir aquí de Pilipinas. Pero yo decir, tú puedes decir, tú vas a venir aquí de Pilipinas, pero no hay que decir de fecha. Ayun, meron kami misunderstanding sa Chamami. Sabi niya, nag-message sa akin. Sabi sa akin ni Chamami, sabi niya, di ba sabi mo wag kong sabihin na kami ay pupunta sa Pilipinas? Bakit sinabi mo sa vlog mo na kami ay pupunta dyan? So, yun po mga amigo. So, sabi ko Chamami, Chamami, alam ng kako ng mga sabi ko, oo, sinabi ko yun na huwag sasabihin diyan sa Africa. Oo, diyan sa Africa, huwag mo sasabihin mga kapitbahay mo kung kailan kayo pupunta dito. Oo, yung petsa, huwag mo sasabihin kung kailan. Pero alam na nila na ikaw ay pupunta sa Pilipinas. So, yun ang akala niya. Kasi sabi ko, bilin-bilin ako sa niya, Chamami, huwag kang magsasabi sa mga kapitbahay mo na pupunta ka sa Pilipinas. Basta malalaman na nila na nandito ko na. Iniiwasan ko kasi na malaman ng mga kapitbahay niya na pupunta sila sa Pilipinas, no? Yo no quiero gente de Guinea saber tu ba sa biniraki. Ayun, para at least alam niya. Kasi nanonood ng mga videos natin yan. Kasi nagulat lang siya at hindi natin pagkakaunawaan. Ang sabi ko lang sa kanya, yung date ka ako, wag mo sasabihin kung kailan siya pupunta dito. Ganun po mga amigo. Yun na nga ang sabi ko sa kanya, yung date ka kung sasabihin. Kasi nga sinabi ko nga sa video na pupunta sila Chamam dito, prepare ng ganyan. So, napapaisip siguro bakit ako sinabi ko sa video na pupunta sila dito pero siya hindi pwedeng sabihin, parang ganon. So, in-explain ko sa kanya.
Okay naman, wala namang issue. Hindi na namin, yun nga ang problema kasi yung pagkamalayo talaga, hindi mo alam yung ano. Kayo syempre, alam niyo naman na babalik naman na sila tiyan mami. Yes po. At yun. Tapos si Misma, kausap ko rin naman si Misma, sabi nga ni Misma sa akin, excited nga siya pupunta dito sa Pilipinas, masaya siya pupunta sa Pilipinas kasi di ba ilang beses niyang tinatanong sa akin kung kailan sila pupunta dito. So, yun ang maganda ngayon mga amigo. Kapag ka merong misunderstanding o merong hindi pagkakaunawaan o merong mga bagay na dapat i-explain mabuti kay Chamami. So, kasi kahit ako mapapaisip din po ako mga amigo, bakit nga naman alam ng mga tao na pupunta sila, kabilin-bilinan po na huwag sasabihin ko na Chamami. Ako din pala ang nagsabi na pupunta sila sa Pilipinas. So, yun po ang siguro na dapat kung alam naman, kasi kahit ano naman, sigurado po maraming nakakaalam na yung pagpunta nila dito sa Pilipinas kasi nabanggit ko na kasi dati, di ba? So yun po, siguro ngayon nag-check siya ng mga videos, mga vlog at nakita niya yung gano'n. So sabi nga niya ay pupunta rin siya sa Pilipinas ang baon ng kanyang pananampalataya. Maka-Diyos si Chamami kahit sa yun ang maganda rin sa kanya. At saka syempre, ang nakikita ko kasi dito is yung hope, pag-asa na kung saan makakapag-aral muli yung mga kanyang mga anak. At meron na mga kami usapan kasi sa pagpunta ni Chamam dito. Meron na kami usapan kung paano ang gagawin. Oo, kasi maraming dapat pa siyang ayusin doon sa Equatorial Guinea. At marami din naman sa loob ng pananatili niya dito, dapat ma-prepare namin ang lahat. Oo, yun ang dapat namin gawin. Tapos ang sabi nga po niya, sabi ko ay naka-ready na ba lahat ng maleta niya? Sabi niya, yes, naka-ready na maleta. At wag nga daw ako mag-alala. Sabi niya, wag lang ako mag-alala kasi okay daw lahat, okay na lahat. So sabi ko sa kanya, tumawag siya sa akin ng makakausap ko siya, na maituro ko sa kanya kung ano ang gagawin niya pa. And then bakuna, kumuha na rin siya ng bakuna, yung baka para wala magkaroon ng problema sa aeropuerto, baka kasi kailangan yon. Kasi at saka yung yellow card fever, yun yung amarillo na tinatawag doon, ay sabi ko kumuha siya kasi importante yung kasi yung yellow card nila dito ay naiwan nila. May documents na naiwan si Chamame at saka meron binigay sa akin yung immigration ng Pilipinas sa akin dito. Sa yung ID ni Chamame, nasa akin yung ID ni Chamame, which is expired naman na nung June. So sayang kung okay lang naman, pero maganda sana kung hindi expired o mga so yun po. Meron kasi ditong tawag doon. Meron kasi ditong kapitbahay namin na wala na. Kaya maraming tao doon sa lugar na yun. So, ayan, umuulan-ulan pa. Ayan, nag-uulan pa. Kaya nga po, at least kasi ganito, pagpunta naman nila dito sa Pilipinas, naka-prepare na yung dapat i-prepare. Tapos, siyempre, at least naman sila dito sa bahay na to, na-renovate na ayos, at saka happy si Chamame. Lagi niyang, love na love ni Chamame si Chamercy. Love na love niya ni Chamame si Chamercy. Lagi niyang tinatanong, lagi siya nagpapasalamat dahil pinatira nga siya dito sa bahay. So, yun po mga amigo. Basta ang para po sa akin, ang dapat po na maayos muna yung mga dapat nila, yung mga kailangan nila dito. So, yun po. Tapos yung sasabi ko po sa inyo, marami kasing mga pinaayos ako. Marami ko pinaayos doon marami ko pinaayos doon doon. Kunin niyo na lahat. Doon. Pinaayos kasi namin ito mga amigo. Tapos yung iniis-isa ko kasi yung mga dapat na dali nila. So syempre yung mga grades nila, okay na yun. Bulletin yung kasi ang inantay. Tapos yung amarillo, yung yellow card. Tapos yung bakuna, yun. Tapos passport, okay naman, matagal pa expiration nun. Tapos syempre, kailangan kong ituro kay Chamame yung dapat niyang gawin. Pagka
Basta yung mga requirements pa na kulang. Tapos sabi ko, kailangan magkita sila ni Aya. Kailangan magkita sila ni Aya. And then, yun nga, ipadala ko naman na yung pera para po sa kanilang pambili ng ticket. So, mag-antay lang po tayo at kung kailan sila makakarating dito. Hindi ako pwede magsabi kung kailan eh. Malay mo, next month, nandito na sila. O, malay mo, by September, nandito na sila, diba? So, hindi naman po pwede kasi na bukas ang alis, tapos pagkayari, ay ibubuk agad. Hindi po pwede yung ganun. Kailangan may preparation. Ayaw na ayaw pa naman ni Tia Mame na ayaw pa naman ni Tia Mame na yung biglaan. Gusto niya may naka-prepare talaga lahat. No, so yun po mga amigo. Basta ang mahalaga po dito ay kahit ano yung ito na ang lesson na natutunan ko na dapat talaga ay kasi ang bawat tao may iba't ibang level ng pag-iisip. Minsan nagkakaroon ng misunderstanding, minsan nagkakaroon ng mga bagay na hindi okay, pero importante po ay mag-uusap. So yun po mga amigo, basta abangan niyo po yung pagdating nila Tia Mame dito at abangan niyo po kung ano po yung mangyayari. Basta ang mahalaga po ay mabigyan ng pagkakataon ang mga bata po ay makapag-aral muli dito sa Pilipinas. Medyo mag-a-adjust uli sila pero yung pag-a-adjust sila ng 1 year ay okay na. Kaya nga sabi ko nga sa susunod yung pagtatagalog yon na ang dapat sabihin. So maybe after 1 year, 1 taon pa o 2 taon pa, Tagalog, diretso na sila mag-Tagalog. At yun ang nilulook forward ko, yung matuto agad sila mag-Tagalog para wala problema. At least in the future, malay nyo, di ba, bigyan sila ng pagkakataon na maging isang Pilipino na, yung kanilang passport ay mabago na. Sabi nga nila, ay gusto nila na so bahala na ang Lord kung ano ang kalooban niya. Ganun lang po yun. So, ayan mga amigo, muli ang bagay na natutunan natin ay kapag merong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan at huwag sisigaw, kailangan mahinahon, ipaliwanag, magpaliwanagan at para maano. Kasi yung sinabi niya kasi sa akin na sabi niya kasi bakit mo sinabi na pupunta kami diyan sa Pilipinas, di ba ikaw mismo nagsabi na wag mo magsasalita. Ang sabi ko sa kanya, okay naman masabihin pero wag yung petsa. So thank you so much po mga amigo at kahit umuulan, marami tayong gagawin. Ayan po. Salamat po mga kababayan ko at abangan nyo po ang pagbabalik ng Matingga Kids.